Mga kababayan, akala natin kapag Amerika ang usapan, puro ginhawa at dolyarang naghihintay. Pero noong April 2, 2012, sa isang tahimik na nursing school sa Oakland, ang pangarap ng ilang nating kababayan ay biglang nauwi sa isang malagim na trahedya. Isipin ninyo, isang ordinaryong Lunes, abala ang mga Pinoy nursing students sa pagre-review ng kanilang mga leksyon. Tahimik ang paligid, normal ang takbo ng araw. Pero sa isang iglap, bumukas ang pinto. Isang lalaking armado ang pumasok, may dalang baril at may hila-hilang isang Pilipino na ginawang hostage. Biglang nagbago ang lahat. Sumigaw ang gunman, "Pila sa pader, papatayin ko kayong lahat." Nakakapangilabot, nakakayanig, lalo na para sa ating mga kababayan na nandoon mismo sa loob ng silid. Sa video na ito, ilalantad natin ang mga detalyeng halos hindi na ibalita sa Pilipinas, kung paano sa loob lamang ng ilang minuto ay gumuho ang mga pangarap ng mga nursing student. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa araw na iyon at bakit ginawa ito ng suspect? Pero paano kung ang pangarap na ito ay biglang maging isang bangungot? April 2, 2012, Lunes ng umaga. Ang lugar? Ang Oikos University na matatagpuan sa 7850 Edgewater Drive sa lungsod ng Oakland, California. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Oikos University ay hindi isang malaking sikat na universidad pang mayayaman. Ito ay isang maliit na Christian college na itinatag ng mga Koreano. Ang eskwelahan ito ay naging kanlungan ng mga immigrants o mga dayuhan. Dito nag-aaral yung mga galing sa iba't ibang bansa, mga Pilipino, Koreano, Indian, Nigerian at iba pa. Bakit sila nandito? Simpleng-simple. Gusto nilang kumuha ng kursong nursing. Alam naman natin na kapag nurse ka sa Amerika, maganda ang kita. Kaya mong buhayin ang pamilya mo at pwede kang maging citizen. Puro pangarap at pag-asa ang naglalaro sa loob ng gusaling ito. Bawat isang tao na naglalakad sa hallway ng Oikos University may bitbit na mabigat na responsibilidad para sa pamilya. Katulad na lang ng ating kababayan na si Kathleen Ping, 24 na taong gulang pa lamang siya. Si Kathleen umalis ng Pilipinas noong taong 2007 kasama ang kanyang pamilya para makipagsapalaran sa Amerika. Hindi siya estudyante sa Oikos noong araw na iyon, kundi isa siyang administrative assistant sa nursing department. Nagtatrabaho siya doon para masuportahan ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Kaiser at ang kanyang asawa na si Liberty. Ayon sa tatay ni Kathleen na si Mang Quirino Ping, si Kathleen daw ang nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya. Siya ang breadwinner, napakabait, masipag at laging nakangiti. Isipin niyo yon, napakabata pa lang pero dala-dala na sa balikat ang kinabukasan ng buong pamilya. At hindi lang si Kathleen, nandyan din si Doris Chibuco, 40 taong gulang. Sa bansang Nigeria kung saan siya galing, isa siyang ganap na abogado. Isipin niyo yon, abogado na sa bansa niya. Pero pumunta sa Amerika para maging nurse, para mabigyan ng magandang buhay ang 3 niyang anak at ang kanyang asawa na si Albert. Nandyan din si Judith Seymour, 53 years old, galing sa bansang Guyana. Isang tax analyst, si Chering Rinsing Butya, 38 years old, Tibetan Indian descent. Kung titignan mo ang buhay ni Chering, mapapaluha ka sa sipag. Sa gabi, naglilinis siya ng mga terminal sa San Francisco International Airport. Sa araw naman, pumapasok siya sa klase sa Oikos. Walang tulog, puro kayod. At ang mga mas bata nating biktima, si Lydia Sim, 21 years old, isang Koreana na sobrang saya at laging itinuturing na baby ng pamilya. Lahat sila, iba-iba man ang kulay ng balat, iba-iba man ang lengguwahe, pero iisa lang ang layunin, ang makagraduate at guminhawa ang buhay. Pero wala silang kaalam-alam na sa kabilang banda ng lungsod, may isang taong gumigising na may bitbit na itim na balak.
Isang taong papatayin ng lahat ng pangarap nila sa isang iglap. Sino nga ba ang taong sumira sa buhay ng 7 pamilya? Siya ay nagngangalang 1L Go, 43 taong gulang, isang Koreano. Dati rin siyang estudyante ng nursing sa Oikos University. Kung titignan mo, parang normal lang, pero sa likod ng kanyang tahimik na anyo, namumuyong galit sa utak ni Go. Bakit? Ano ba ang problema niya? Ayon sa mga investigasyon ng pulisya na lumabas sa mga reports, ay si Go ay isang loner, wala siyang kaibigan. Ang masama pa dito, hirap siyang mag-Ingles. Dahil sa hindi siya makasalita ng maayos at medyo maiba ang ugali niya, madalas siyang ma-isolate o mahiwalay sa ibang mga estudyante. Naramdaman ni Go na palagi siyang binubuli. Naramdaman niyang hindi siya nirerespeto ng kanyang mga kaklase. Pinagtatawanan daw siya. Sa isip ni Go, lahat ng tao sa eskwelahang iyon ay kinakakawa siya. At hindi lang doon natapos ang galit niya. Nagkaproblema din si Go sa admin ng eskwelahan. Na-expel o natanggal sa programa dahil sa mga issue sa kanyang ugali. Nang matanggal siya, naggalit siya lalo. Gusto niyang bawiin ang tuition fee o ang ibinayad niya sa eskwelahan. Para sa kanya, ninakawan siya ng pera at ng dignidad. Lalo siyang nagalit sa isang administrator ng eskwelahan na kinilalang si Ellen Cervelon. Si Ellen ang sinisisi ni Go sa lahat ng kamalasan niya. Sa utak ni Go, kailangang magbayad si Ellen. Kailangang magbayad ang mga estudyanteng tumawa sa kanya. Kailangang magbayad ng buong eskwelahan. Isipin niyo mga kababayan, ang isang simpleng inis at pakiramdam ng pagiging api, inipon niya ng inipon sa loob ng kanyang dibdib. Hanggang sa nagpasya siyang bumili ng armas, isang .45 caliber semi-automatic handgun. Hindi lang baril, kundi naghanda pa siya ng 4 na loaded magazines o mga reserbang bala. Handang-handa siya para sa isang giyera. Giyera gama ng mga inosenteng tao. Balik tayo sa araw ng April 2, 2012. Oras, bandang alas 10:30 ng umaga. Ang mga estudyante sa Oikos University ay nasa loob ng kani-kanilang mga classrooms. Ang iba ay nagle-lecture na. Ang iba ay nag-uusap-usap tungkol sa kanilang mga pasyente at mga assignments sa nursing. Maya-maya pa, dumating si 1L Go sa campus. Naglakad siya papasok ng gusaling, kalmado, malamig ang tingin, pero sa ilalim ng kanyang damit, nakatago ang .45 caliber handgun. Dito na, ang unang pakay niya, gusto niyang hanapin si Ellen Cervelon, ang administrator na pinakakinakainisan niya. Gusto niyang itong tudasin o kaya'y pilitin siyang ibalik ang pera niya. Naglakad siya papunta sa opisina, pero laking gulat niya, wala doon si Ellen. Ngayon, kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, aalis ka na lang, di ba? Kung wala yung taong hinahanap mo, uuwi ka na lang. Pero hindi ganun ang takbo ng utak ng isang taong binabalot na ng kasamaan. Dahil hindi niya mahanap si Ellen, nagpa siya si Go na kahit sino na lang sa loob ng eskwelahang iyon ang magbabayad ng galit niya. Dito, napadpad si Go sa front desk. Dito niya nakita ang ating kababayan na ang 24 years old na si Kathleen Ping. Walang kaalam-alam si Kathleen. Nagtatrabaho lang siya ng maayos nang biglang harapin siya ni Go. Inilabas ng suspect ang kanyang baril at tinutukan ng walang laban na Pilipina. Ginawa niyang hostage si Kathleen. Isipin niyo ang kaba, ang takot na naramdaman ng ating kababayan sa mga sandaling iyon. Ang iniisip niya lang dun siguro ay ang makita pa ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Gamit ang baril, kinalagkad at pinilit ni Go na maglakad kasama siya papunta sa isang nursing classroom na malapit lang doon. Sa loob ng classroom na iyon, may mga estudyanteng nag-aaral. Hindi nila alam na ang pintuang iyon ang magiging daan patungo sa kanilang huling hininga. Dito, bumukas ang pinto ng classroom. Pumasok si Go hawak ang baril habang sa pilitang bit-bit ang kanyang hostage. Natahimik ang buong klase. Nagulat ang mga estudyante.
Akala ng ilan sa kanila noong una, baka biro lang ito, baka may drama or play, pero nang makita nila ang seryoso at malamig na mata ni Go at ang baril na hawak niya, unti-unting gumapang ang kilabot sa buong kwarto. May 19 na taong gulang na estudyante na Indian na pangalan ay Dawinder Kaur sa loob ng klase. Base sa kwento niya, malinaw na malinaw sa memorya niya ang mga sinabi ng suspek. Tinutukan sila ng baril ni Go at sinigaw siya ng puno ng galit. "Get in line, I'm going to kill you all." Inutusan niya ang mga nanginginig na estudyanteng na pumila, tumayo at humarap sa pader. Grabe. Ang iba, sinabihan niyang dumapa. Yung iba ay umiiyak na, nagmamakaawa. Wala silang ginawang masama, nandoon lang sila para mag-aral. Si Dawinder Kaur ay isa sa mga nag-alinlangan. Hindi siya agad pumila. Dahil sa inis ni Go, walang atubiling pinutukan si Kaur sa braso. Bang! Doon na nagkagulo. Noong umalingaw-ngaw ang unang putok ng baril, nawala ang anumang pag-asa na isa lang itong biro. Dumaloy ang pulang likido sa braso ni Dawinder Kaur. Dito na nagsimula ng sumigaw ang mga tao. Nagpanik. Pero si Go parang naging isang robot na walang kaluluwa. Sinimulan niyang paputukan ang mga estudyante sa loob ng maliit na kwartong iyon. Isa-isa. Systematic. Walang awa. Bang! 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 Mga kababayan, subukan niyong ilagay ang sarili niyo sa posisyon ng mga biktima. Nakakulong kayo sa isang kwarto kasama ang isang baliw na mamamatay tao. Wala kayong matakbuhan, wala kayong mapagtataguan. Nag-uunahan kayo sa ilalim ng lamesa, umiiyak, nagdarasal sa inyong mga Diyos, nagmamakaawa sa taong walang pakialam kung may mga anak kayong naghihintay sa bahay. Dito na nangyari ang pinakamasaklap. Sa loob ng kwartong iyon, binawian ng buhay ang ating kababayang si Kathleen Ping, ang ina na nagsisikap para sa anak na si Kaiser. Dito rin bumagsak si Doris Chibuko, ang abogado mula Nigeria na naghangad maging nurse para sa 3 anak. Si Judith Seymour, ang babaeng may ginintoang boses mula sa Guyana. Ang mga batang sina Grace Lydia Sim at Grace Gina Yoonhia Kim na naputol ang pangarap sa murang edad, at si Sonam Chodon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang classroom ng ICOS University na puno ng mga pangarap ay naging isang madugong slaughterhouse, naging sementeryo ng mga dayuhan na naghahanap ng pag-asa. 3 tao rin ang malubhang nasugatan kasama si Dawinder Kaur, si Grace Foster at si Ahmad Ali. Swerte sila dahil nabuhay pa sila para ikwento ang lagim, pero ang trauma na nakuha nila sa araw na iyon, siguradong dadalhin nila habang buhay. Matapos niyang maghasik ng lagim sa loob, umalis si Go sa kwarto. Kalmado pa rin. Ubos na ang mga tao sa paligid niya dahil ang lahat ng nakarinig ng putok sa ibang classrooms ay mabilisang naglock ng pinto, nagpatay ng ilaw at nagtago sa ilalim ng mga upuan, naninginig sa takot. Habang naglalakad palabas ng building si Go, nakita niya sa labas yung 38 anyos na si Chering Renzing Bhutia. Si Chering, kung maaalala ninyo, ay yung masipag na janitor sa SFO Airport sa gabi at estudyante sa araw. Kakaparada lang yata ni Chering noon. Gusto ni Go na tumakas ng mabilis bago pa dumating ang mga pulis. Ginamit niya ulit ang kanyang .45 caliber handgun at walang awang binaril si Chering sa labas ng gusali. Siya ang ika-7 biktima. Kinuha ni Go ang susi ng kotse ni Chering, isang Honda Accord. Dali-daling sumakay si Go sa Honda Accord ng taong itinumba niya at mabilis na pinaharurot ito paalis ng campus. Iniiwan ang 7 katawan, wala ng buhay. Ilang minuto lang ang lumipas, dumagsa na ang napakaraming pulis sa Oikos University. Dumating ang mga SWAT teams, nakaarmas ng mabigat ang mga awtoridad dahil noong una, akala nila ay nasa loob pa ang suspek. Sabi mismo ng hepe ng pulisiya ng Oakland na si Howard Jordan sa isang press conference noong pumasok sila sa gusali, tumambad sa kanila ang isang nakakapanglumulong eksena. May mga estudyanteng nakakulong sa mga kwarto at ayaw buksan ng pinto kahit pulis na ang kumakatok dahil sa sobrang takot,
Kinailangan pang basagin ng mga pulis ang mga bintana at sirain ang mga pinto para lang ma-rescue ang mga nanginginig na estudyante. Pero habang nililigtas nila ang mga naiwan, ang malaking katanungan sa utak ng lahat ng nasa labas, nasaan ang suspect? Nasaan ang baliw na mamamatay tao? Baka nasa paligid lang siya, naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Nagsimula ang isang mabilis at malawakang manhunt operation sa buong Oakland. Siguro iniisip nyo, nagtago siya sa bundok o baka nag-barricade sa isang bahay para makipagbarilan sa mga pulis. Hindi, iba ang takbo ng utak ng taong ito. Nagmaneho siya gamit ang ninakaw na Honda Accord papunta sa katabing lungsod, ang Alameda, California. Mga 5 miles lang itong layo mula sa Oikos University. Pumunta siya sa isang mall area at pumasok sa loob ng isang Safeway supermarket. Lumapit si Juan L. Go sa isang security guard ng Safeway. Sa usapang na iyon, walang kaemosyon-emosyon na sinabi ni Go sa gwardya na kakatapos lang niyang mamaril ng mga tao. Umamin siya ng kusa. Agad na tumawag ng pulisya ang security guard at doon, ilang oras lamang tahimik at walang paglaban na naaresto ng mga rumispondeng pulis si Juan L. Go. Wala siyang pinakitang pagsisisi noong hawakan siya ng mga pulis. Nakatingin lang siya ng diretsyo. Ang tanging sinasabi niya sa investigasyon, nagalit siya. Binubuli daw siya. Gusto niya daw ng refund sa tuition niya. Dahil lang doon, kinuha niya ang buhay ng 7 magigiting na individual. 7 taong walang kinalaman sa problema niya sa pera. 7 taong nagkataon lang na nandoon sa maling oras at maling lugar. Mga kababayan, trahedya ang naiwan sa mga pamilya. Balikan natin ang Pilipinang biktima, si Kathleen Peng. Nang malaman ng pamilya niya ang nangyari, gumuho ang kanilang mundo. Ayon sa kanyang tatay na si Quirino Peng, parang pinunit ang puso niya nang malamang wala na ang anak niya. Siya ang nag-aasikaso sa amin, sabi ng kanyang ama sa isang interview. Ang asawa ni Kathleen na si Liberty, hindi malaman kung paano ipapaliwanag sa kanilang 4 na taong gulang na anak na si Kaiser kung bakit hindi na uuwi ang kanyang mami. Isipin nyo, yung bata maghihintay sa pinto araw-araw, umaasang papasok ang nanay niya galing trabaho. Pero kailanman hindi na ito mangyayari. Ang pangarap nilang pamilya sa Amerika, sinira ng isang bala mula sa taong hindi man lang nila kakilala. Sa huli, kinasuhan si Juan L. Go, nakulong siya habang buhay at namatay noong 2019 habang nasa loob ng kulungan. Pero kahit ilang beses siyang makulong o mamatay, hindi na ito maibabalik ang mga buhay na inubos niya noong umaga ng April 2, 2012. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. Kung ramdam nyo ang bigat at kilabot ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share para malaman din ng iba ang kwento ni Kathleen Peng at ng iba pang biktima. I-subscribe nyo na rin ang channel natin at i-hit ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating true crime at mystery stories gaya nito. Kayo, ano ang masasabi nyo sa kaso ni Juan L. Go? Dapat ba siyang kaawaan dahil binubuli daw siya o sadyang demonyo lang talaga ang gumalaw sa kanyang utak? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat.